God is a person. Ang Diyos po ay isang persona, hindi po siya isang bagay lang. Ang Diyos ay buhay. Meron siyang emosyon, meron siyang damdamin, meron siyang intellect, meron siyang will. Ang isang bagay na tinuturing natin ay isa lamang parang tuod. Alam niyo po yung tuod. Andyan lang siya, walang pakialam sa anumang nangyayari. Kahit na anong sampitin mong salita, halimbawa sa isang upuan na nandyan na walang nakaupo, no? Upo na yan. Kahit na anong salita ang sabihin mo dyan, hindi yan gagalaw. Hindi yan matututo. Hindi yan magkakaroon ng pag-iisip. At hindi yan kikilos. Ngunit ang Diyos po natin, siya ay buhay, siya ay isang persona na kapag tayo po ay lumapit sa Kanya, kapag tayo ay nanalangin sa Kanya, tumawag sa Kanya, siya ay nakakarinig, siya ay tumutugon, siya po ay kumikilos. Kapag tayo po ay sumasalungat o kaya naman lumalakas-tangan siya rin po ay Diyos na may damdamin na niya na mapanipughuin at ang kanyang puot din po ay pinaparanas din po niya sa bawat mga suwaid. That's why God is a person. Sa buhay po ng tao, alam natin na may tinatangi tayong mga espesyal na tao sa buhay natin. Lalo na ngayon, okay, tapos na naman ang okasyon ng Pasko, ng bagong taon, may mga susunod naman na natatangi ang tao, sabi ko dito, ay yung susunod naman na tinatangi na nila ay yung na naman Valentine's. Nangunit tayo, hindi po natin binibigyan ng ganoong halaga yung mga itinatanging araw na yun. Sapagkat ang mga araw po na yun na tinatangi ng mga tao ay wala naman po talagang kalakip na pangako na nagmumula sa Diyos. Dahil po, sa pagkakataon ito, ang mga tao, nagtatangi sila ng mga espesyal na tao sa kanilang buhay. Sino yun? Okay, sa Valentine's Day, mayroon silang tinatawag ng mga special person. Minsan, yung kanila, ang magulang, mga anak. Okay? Pero alam niyo po, sa buhay po ng isang totoong Kristiyano, there's only one special person in our life. That is God. Amen. Ang Diyos lamang po ang pinaka-espesyal na persona sa buhay po ng totoong mananampalataya. Bakit po? Dahil alam po ng mananampalataya na totoong Kristiyano na walang ibang nagbibigay, nagkakaloob ng buhay, kundi ang Diyos lamang. Ang Diyos, kaya po niya kunin ang mga bagay sa ating tabi na ating pinapahalagan sa pisikal. Kaya niyang kunin sa atin ang ating buhay, kaya niyang kunin sa atin ang ating, sabi natin kung sino man yung pinapahalagan natin special na buhay na person. Okay? At kung doon lang po nakasandig yung tinatawag natin na itinatangi natin, kapag nawala yung bagay na yun sa buhay ng isang tao, ano pong nangyayari sa buhay ng isang tao? Siya ay nanghihina, siya ay nawawala ng pag-asa, nadi-despair, disappoint, okay, nagkakaroon ng desperation. Kaya nga, ang bagay na nasa tabi natin, ang bagay na narito, sila po ay yung mga bagay na nalikha, sila po ay maaaring mawala sa atin. Ngunit ang Diyos, kung tunay na ibibigyan natin siya ng special attention, ibibigyan natin talaga sa Kanya yung ating tunay na idalagan yung ating pag-asa, hindi niya po tayo bibiguin. At hindi siya kailanman mawawala sa buhay natin kung tayo nga po ay mananatili sa pag-ibig niya. Kung tayo ay mananatili na ipagpapatuloy na ibigin siya. Marami po sa mundo nito, they are disappointed, disappoint sila, kaya nababago ang kailang character because of disappointment, yung nagkakaroon ng masithing marka sa kailang puso na naging dahilan upang hindi na magpatawad, hindi na magpatuloy sa kailang buhay. Bakit? Kasi
nawala. Okay? Kasi yung special na tinuturing nila nandoon nawala. Ngunit ang buhay po natin sa Panginoon ay hindi kailanman, kung ang gagawin tayo mananatili sa Kanya, hindi po siya mang-iiwan sa atin. Ganyan po ang ating Diyos. Ano po? Nang nakaraang Pasko, bagong taon, hindi niyo po kami narinig ni Pastor Grace na sinabi namin sa inyo o pinamahagi namin sa inyo na sabihin sa iba na dahil Pasko ngayon, dahil bagong taon ngayon, mag-invite kayo dahil espesyal ang preaching ni Pastor ngayon. Never po kami nagsabi ng gano'n sa inyo. Bakit po? Because every word of God is special. That's why, sa araw po ng linggo, every Lord's Day is special for us. Wala mong mas higit sa ano man yun na tinatangi tayo because ito na ang natatanging araw ng Panginoon na itinakda niya upang gawin natin espesyal sa lahat ng mga araw. Mas espesyal pa ang Lord's Day sa Pasko. Mas espesyal pa ang Lord's Day sa Bagong Taon o any kind of occasion in this world na gawa po ng tao. Dahil ito po ay itinakda po ng Diyos para po sa Kanya. Kung babasahin po natin, ano po ang tinuturing ng Panginoon na hingilin mo ang araw ng Panginoon. Ano naman ang silbi na tayo, tinatangi natin yung mga okasyon na ginawa ng tao na hindi naman natin kaya bigyan ng importansya, mas mataas na importansya. Ang araw ng Panginoon, wala pong iyong matatanggap na pagpapala. Wala akong pangako ang Diyos sa bagay na yun. Isang bagay na nakakalungkot ang aking napansin sa pagdiriwang ng Pasko, ng bagong taon, ng mundo ito, kayang-kaya nilang isara ang kanilang mga tindahan, ang kanilang mga businesses para lang sa okasyon na ito. Pero sa araw ng Panginoon ito, hindi po nila kaya isara. Sobrang baliktad ang mentality ng mga tao sa mundo ito. Kahit na tinatawag nila ang mga sarili ng mga Kristiyano, pero hindi po nila ganun nauunawaan yung buong kalooban ng ating Diyos. Kaya nga po napakapalad mo at ako na ikaw ay pinanatili ng Diyos sa katotohanan nito na binuksan ang ating kaisipan na ano nga ba ang mga bagay na may kabuluhan sa harapan ng Diyos at mga bagay na walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Ano ang mga bagay na may mga kalakip, ano ang mga gawain na may mga kalakip na pangako ano po sa ating Diyos at ano yung mga bagay na wala. That's why if we take, kung tatanggapin natin ang bawat salita ng Panginoon na ito ay espesyal, ibig sabihin, ganun po tayo iibig sa salita ng Diyos. Ganun po tayo, pag tinatanggap po natin ang salita ng Diyos na ito ay espesyal, alam niyo po yun, you will keep it. You will do everything to keep it para ingatan ito at panatilihin sa ating puso. Kung paano ang isang tao na yung kanyang halimbawa, kung meron siyang special na bagay, tinan po natin, yung mga tao na nagpapahalaga sa ibang tao, kapag binigyan sila ng isang regalo, ay tunay na pinipreserve nila ito hanggang kaya nila para lang ipakita sa tao yun na special siya. The Word of God is equal to God Himself. Gaya po na ating binabasa, ang kakasalita ng Diyos ay katumbas din po ng Diyos mismo. Kung ating patuloy na bibigyan din ng ganong importansya o espesyal na pagtrato ang salita ng Diyos, ibig sabihin, ganon din po natin iingatan yon at kapag iniingatan natin ang salita ng Diyos, ganon din po natin susundin. Ganon ka rin magkakaroon ng pag-ibig sa salita ng Diyos kapag espesyal ang trato natin sa salita ng Diyos. Pero nakakalimutan na po yata, o bagamat hindi lang yata, marami sa mundo ito, nakakalimutan nila kung ano ang halaga ng salita ng Diyos. Yung ating binabasa, every Lord's Day, hindi po yan natin pinababasa ka na para lang isang part lang ng ating pananambahan. Kaya nga po sabi ni Pastor Grace kanina, huwag niyong basahin natin ito ng buong pananampalataya at
buong puso. Ano ibig sabihin nun? Huwag lamang itong gawing bahagi ng seremonyas ng pananambahan, kundi namnamin natin yung salita ng Diyos na talagang isda sa buhay ka natin. And that's how we can treat. Ganun po natin may papakita na special po talaga ang salita ng Diyos sa atin. Hallelujah. Ganun din po. Ang mundong po ito, huwag po kayong magtaka kung bakit tayo po kinamumuhian. The world hates us. Bakit po? Dahil wala po tayong ibang ginagawa sa mundo ito kundi salungatin ang gawin ng mundo ito. Bilang mga mananampalatayang Kristiyano, ang ating goal, salungatin ang gawin ng mundo ito. At kapag ikaw ay sumasalungat sa isang organisasyon, di ba ikaw ay sakit sa ulo niya? Tayo, okay? Kumbaga tayo mga mananampalataya, oo, sakit tayo sa ulo ng mundo ito, pero sa harapan ng Diyos, ang Diyos po ating nakampi. At ang mga masuwayin naman po, sakit naman po sa ulo ng mga, siyempre, kung tayo sa kingdom of light, then, those who are in the darkness, sakit po talaga ng ulo natin yan kapag nakakapag-penetrate sa atin. Vice versa. Kaya nga, kingdom versus kingdom po ang labanan. Ano po? Ganyan po lagi. Bakit ba galit na galit ang mundo ito? Kasi, isipin mo, Pasko, bagong taon, hindi ka na sumasama sa kanila, hindi mo ginagawa ang tradisyon nila, hindi ka naghahanda ng ganun-ganun. So, parang iisip ng mga tao, bakit mo binibreak yung tradisyon? Bakit saliwa ka na sa tradisyon na kinalaki na? Kaya yung kinaugalian na. Di ba? Ganon ang nangyayari. Tingnan mo sa mga pamilya natin. Mamaya sasabihin nila, Pasko, New Year na New Year, hindi ka man lang pumunta sa bahay. Yung mga tradisyon na ganon. Ano? Hindi ka man lang naghanda. Okay? Totoo po. Kasi ang tingin po nila sa araw ng New Year ay very special day. Pero sa atin, Lord's Day is the most special day. Hindi yun ang special na araw sa atin. Kaya, kung titignan po natin, wala po tayong pakialam doon. Saka noon, nanggaling tayo doon, sobra yung ating kagalakan, sobra rin po natin itrato yung ganong araw na yun. Dahil yun naman kasi ang na-inculcate sa atin. Ngunit nung binuksan ng Diyos ang ating kaisipan, napalaya po tayo doon sa ganong kaugalian. Tama mo ba? Yung napalaya ka na, ay Pasko, magkakaroon na, ganito, handa-handa, alam mo yung mga stress na gano'n na dapat mo isaalang-alang, kailangan ko madalaw sa ganito, kung baka magtampo, hindi magdapat sa ilang punto sa ganito, kasi sabi pa kasi na magtampo. Ngunit nung binuksan ng Diyos ang kaisipan natin sa katotohanan, then all of those things don't matter anymore. Nakalaya tayo doon sa kulungan hindi naman tayo literal na pinukulong, kundi yung isipan natin, yung mentality natin ay nakakulong sa ganung kaugalian o tradisyon. Ito yung sinasabi ng Panginoong Yesus na, if you know the truth, the truth will set you free. You will know the truth, and the truth will set you free. Ang katotohanan, mapapalaya ka sa katotohanan. Hindi ka naman napalaya sa physical na, wala na ako sa kulungan. But yung mga worries of this life, the mindset of this world, na yung pumipigil sa iyo, pagkilos sa buhay mo, na yun yung kinabubuhayan mo, buong buhay mo, ay doon lang umiikot ang buhay mo, doon ka na palaya. Kasi ganun po ang kulungan ng dyablo. Hindi naman po tayo kinulong ng dyablo sa literal na selda, kundi kung ano yung principalities of this world, yun po yung doon po tayo ginawang ng dyablo. Ito po sabi, John chapter 8:32, then you will know the truth, and the truth will set you free. Makikilala niyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. How many of you na nararamdaman pa rin during that time na parang may bigatin ka, na sa araw na yun gawin mong espesyal, na ipakita sa mga tao how special they are?
Ang dami-dami rin mga pamahiin. Ano? Na siya, yung mga pamahiin na to, isa rin itong way upang ikulong ng dyablo ang kaisipan ng tao. Bakit? Sa maling kaparaanan. Yung nakakulong sila doon sa ganun na ikot ng buhay. Tingnan po natin, pagbasahin natin, noong tayo ay nasa mundo pa, saan umiikot ang buhay natin? Magtatrabaho ka buong taon. Bakit? Para pagdating ng Pasko, New Year, may handa. Meron kang panghanda. Iipunin mo para may panggastos ka ng New Year at Pasko. Tama? Ganon. O pag okasyon, ano ba yung mga binabantayang okasyon ng mga tao ngayon? Okay, mag-iipon ng pera. May pang birthday. Mag-iipon ng pera. Meron pang pagbakasyon, araw ng bakasyon, may pambakasyon, gastos. Mag-iipon ng pera, paghahandaan, Pasko. Mag-iipon ng pera, paghahandaan, bagong taon, at hindi lang yun. Sa kasamang palad, sa mundo ito na po, ang dami-daming ginagawa okasyon. At pati ngayon, ano lang ang okasyon na ginagawa nila? Pati patay, okasyon na po. Na kapag may namatayan, parang ay may okasyon. Parang naging espesyal na. Yung araw ng patay. Doon na po umiikot ang buhay ng tao. Pero nung nakawala po tayo doon, lahat ng yun nalaman natin walang saysay. Dahil wala nang palang kalakip na pangako ng Diyos. Walang kalakip na pagpapala. Ibig ko sabihin, kapag walang kalakip na pangako ng Diyos, wala pong pagpapala sa mga araw na yun. Na ginawa po ng tao. Dahil ang pagpapala ng Diyos ay makukuha lamang natin only by obeying the Word of God. At kung ano po yung mga sinabi ng Diyos na ating ipagdiwang, hindi po niya isinabi niya ipagdiwang para pagsaya-saya lang tayo. Isinabi niya yun, ipagdiwang po natin o celebrate this occasion para po may kalakip na, dahil may kalakip na pagpapala. Ano po ba yung celebrate po natin na binigyan po natin ng importansya noong nakaraang taon sa iglesia natin? Thanksgiving. Thanksgiving po, sa totoo lang, kung titignan natin, Thanksgiving yung isa sa pinakabibigyan natin binibigyan natin ng importansya. Hindi naman ito higit sa Lord's Day. Kasi, bagamat meron tayo sinasabing yung Resurrection Day, pero every Lord's Day po kasi Resurrection Day. Kaya every Lord's Day is our celebration. It's a great celebration for us. Okay? Yun po yung ating binibigyan ng importansya. Lord's Day, tapos Thanksgiving Day, yun po yung mga binibigyan natin ng importansya. Of course, may mga hindi pa tayo nagagawa na pwede pa natin ipagdiwang, pero it must be in the premise of the promise of God. Now, paano po ang gagawin natin? Ano naman po ang pwede natin gawin sa New Year? Well, marking the New Year, of course, yan kasi ay according to sa science naman talaga, sa karunungan o sa agham, talaga naman na one revolution po kasi. Nagwa one revolution ang Earth natin sa pag-revolve around the sun. Pero the beginning, kung kailan ito nagsimula mag-revolve doon, wala naman talaga nakakaalam. Ginawa lang naman po ng mga tao rin ang kalendaryo, di po ba? Ginawa lang din na naman ang kalendaryo kung saan yung unang araw nila na iniisip na yung nagsimula o beginning ng revolution ng Earth around the sun. Revolving ba tawag doon or rotation pala. Rotating yung nagro-rotate yung revolution is around the sun. Ngayon, rotating is the day and night. Revolution is revolving around the sun. Revolution. Okay. One revolution kasi revolution yung isang ganon. Revolution. Okay? Ngayon po, iba-iba din na po natin, iba-iba ng kalendaryo. Meron sa tinagtag yung kalendaryo na gamit natin, Gregorian, meron na Mayan. Ano po? So, magkaiba rin sila nung tinatakda nilang araw ng end of the year, beginning of the day, beginning of the year. Ibang kaiba rin po. Kaya hindi mo talaga alam kung sino doon ang katotohanan, di ba, sa dalawang yun. Ngunit alam po natin na itinagda ng Diyos na there's first day, second day, there's seventh day, na kung kailan, ikapitong araw na yun, na itinagda ng Diyos, dapat po natin itong
bigyan ng halaga. Hindi na ikapit Okay. yung pinakaunang Hindi yung ikapit araw, but the first day. Okay? Binibigyan po natin ito ng halaga. The seventh day kasi nagpahinga ang Diyos, sabi niya, and then that's the rest day. But nowadays, bakit po tayo nanambahan sa araw po ng linggo? Dahil ito na nga po yung ang Panginoon Jesus natin, inaalala po natin ang kanyang muling pagkabuhay. This is the resurrection. Kung kailan din po dumating ang Banal na Espiritu is the day of the Pentecost. Yan din po, unang araw din po ng linggo yan. Apo? Kasi on the seventh day, kaya po natin yung sa muling pagkabuhay ng Panginoon. On the seventh day, our Lord Jesus Christ ay nasa libingan pa po siya. But on the first day, it was the greatest day in history. Kaya nga, the resurrection day is the celebration day. It became the Lord's Day. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, the Son of Man is the Lord of Sabbath. Kung paano yung tinuturi ng mga Israelita noon na yung ikapitong araw yung tinatawag na Sabbath, yung Sabbath doon, para sa kanila, it's the Sabbath that must be respected. Pero sa Panginoon Jesus, sabi niya, during that time, ginagawa ng Panginoon Jesus ang kanyang trabaho even on the Sabbath day. That's why on the resurrection day, ipinakita po ng Panginoon Jesus, it is greater. He is greater than the Sabbath. That's why the resurrection day is greater than the Sabbath day, the Sabbath. Ito po ang hindi kayang tanggapin ng mga Hudyo. Dahil hindi po nila kayang tanggapin ng Panginoon Jesus na siya nga po yung isinugo. But we do. We celebrate the Lord's Day. We do celebrate the Thanksgiving Day dahil may kalakip ng po itong pangako. That's why if you are with me, if we are with the Lord, then you must understand all of these things. Hindi dahil sa maaari talagang siyempre masaya, yung saya-saya kasi ng mundo ito, masaya sila sa tradisyon na yun. Kaya nga ano ba ang trabaho ano ba ang gawain natin to break away from that? Yung saya-saya ng mundo ito, we will break away. Kundi papalitan natin yung ating kasaya at kagalakan na hindi na yung maggalakan ng mundo ito, kundi maggalakan na ng Diyos. Ito yung sinasabi po na nung tayo makikisa sa Panginoon Jesus, we must renew our mind. By renewing our mind, kailangan po natin lumapit sa Diyos. Kapag renewing our mind, ibig sabihin kung ano yung mga dati mong nalalaman, kung ano mo yung dati mong mga gawain, iiwan mo. Kailangan natin ng renewal of mind. Kasi kapag tayo lumapit na sa Panginoon Jesus, we become a new creation, therefore, our mindset will become new. Hindi na ayon sa pamamaraan pa ng mundong ito. Hallelujah! Sabi nga po dito, do not conform, ito na po yung sa Romans chapter 12, 2. Okay? So, nung tayo ay nagpapasok sa Panginoong Jesus o lumapit sa Kanya, nakiisa sa Kanyang bautismo, sabi na niya, do not conform any longer to the pattern of this world. But be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, and His good, pleasing, and perfect will. Okay? Doon mo lamang in the renewal of mind, doon mo lamang kasi matetest at ma-approve na tama na if this is God's will, this is good, His goodness, His pleasing and perfect will, doon mo malalaman na, ay, hindi nga talaga kalooban ng Diyos ito. Ito nga talaga ang kalooban ng Diyos. Talaga ito ang merong pangako. Ito talaga ang tinatanggap ng Diyos na pagsamba sa Kanya. Ito ang tinatanggap ng Diyos na pagsunod sa Kanya. Doon mo na ma-approve. Doon mo na matetest and ma-approve yun. By renewing. Pero kung sasabihin po natin, nagpabautismo ka nga, pero you are still one with this world, nakikiayon ka pa rin, ganun pa rin ang takbo ng utak mo, then, hindi ka talaga na-transform. Ibig sabihin, wala talaga transformation sa iyo. Sa pangalan lang siguro natin, sa tawag-katawagan lang siguro, na halimbawa, ikaw ay naging Christian, naging born again ka, o naging ano ka pa na sinasabi na dapat yung religion, naging religious, ano ka lang, religious membership. But yung totoong renewal of mind, kailangan po natin ito
Dahil ito po talaga ang pamantayan ng Diyos by the renewing of our mind. Hallelujah! Kaya nga po, sa mundong ito yung binigay po sa atin ng Diyos na karunungan. Nung binuksan po niya ang ating kamalayan, binigyan po niya tayo ng ganitong karunungan. Ito ang karunungan na tinataglay ninyo at natin sa iglesyang ito na hindi po kayang abutin ng mga outside in this church. O outside din po ng church ng Panginoong Jesus. You have this kind of wisdom, hindi po namin ito ibinigay sa inyo. Maaaring tinuro namin sa inyo, ginabayan po namin kayo, pero hindi po kami ang nagbigay sa inyo ng karunungan ito, kundi ang Diyos mismo. At bakit po niya ibinigay sa inyo ang karunungan ito? Bakit po niya binigay sa atin ang karunungan ito? Hindi po dahil sa ating sariling katwiran, kundi dahil sa ating ding pagnanais. Dahil ikaw din at ako ay nag-desire na lumapit sa Diyos, nag-desire na lumapit sa katotohanan. That's why God gave us wisdom. He opened our mind upang magkaroon ng wisdom, upang siya ay makilala, masunod. Wisdom is not about hindi yung mga filosofiya ng mundo ito. Hindi po yun ang wisdom. The greatest wisdom ay yung sinabi ng Diyos na gagawin, na sinabi ng Diyos sa iyo, and then you obey. That is the greatest wisdom. Sinabi ng Diyos na sa araw ng pananambahan ay hingilin ninyo that. Then when you do, that is wisdom. Dahil ang wisdom nga po, dahil ko sinasabi, kahit na nalalaman natin ito sa isipan natin, ang dami nga nagsasabi sa mundong ito, alam ko ang Biblia, alam ko ang patungkol sa Diyos, alam ko patungkol. Yes, they know. They know in their mind. Pero, what is a wise man? Sabi niya. Anong sabi? Who is the wise man? Sabi ng Panginoon Jesus. Siya na tumutupad sa aking mga salita, he is the wise man. Kaya, hindi pa rin po wisdom na sasabihin ng tao na marami siyang nalalaman in the mind about, kahit alam na alam po niya ang Bible, but without the obedience, walang pagtupad nito, sabi ng Panginoon Jesus, hangal pa rin ang tao yun. Kasi, sabi nga niya, kapag ikaw tumutupad ka sa aking mga salita, ay para kang isang bahay na itinayo, or isang bahay na itinayo na ang pundasyon ay bato. Na kahit na rumagasa man ang bagyo, ay umampas man ang bagyo, rumagasa man ang baha, hindi maaanod, hindi masisira o hindi magigiba yung bahay dahil ito ay nakapundasyon sa bato. Ito yung sabi niya, yung hindi tumutupad, okay, bagamat nalalaman natin ang salita ng Diyos, pero hindi naman natin ito ginagawa, sabi niya, para lang tayong tao na nagtayo ng bahay sa buhangin. Buhangin na. Okay? Yung buhangin, tingnan mo dyan, even doon sa Ampere, kahit na bato yung padat-padat pa ganun, pero buhangin pa rin yung, ilalim niya, tingnan mo talaga nagtitibag pa rin. Ano? Magigiba at magigiba yung bahay na yun. Ibig sabihin, same thing with our faith. Sa ating pananampalataya po, kapag tayo ay nanangan lamang doon sa sarili nating nalalaman at kaalaman, o kaya doon lamang sa pagkaalam at doon lamang tayo nanangan, hindi na natin ito tinupad, then we are not wise. We are not wise. There is no wisdom on that. Kaya nga kailangan po magkalakip yan. The Word of God plus the obedience, then it becomes, through faith, it becomes wisdom. Ganon din po sa mundo ito. Sa mga nagde-develop po ng technology, they have the knowledge. Pero kung hindi po nila ito i-utilize yung knowledge na mabuti, kung hindi nila ito alam kung saan nila i-apply yung knowledge na ito, then, wala rin pong saysay yung mga yun. Nowadays, ang taas po ng knowledge ng tao when it comes to programming.
computer programming. Okay? Pero anong wisdom ng tao ngayon? Dahil sa taas ng mga knowledge about computer, about programming, paano naging wise ang tao sa bandang sa kanilang field? Ginamit po nila yung dunong nila sa programming upang sa ganun mapagaan ang buhay ng tao, makagawa ng mga makina na magpapagawa ng buhay ng tao. Ginamit nila yung dunong nila sa engineering para mapagaan ang buhay ng tao. Halimbawa, tingnan mo, namamangha talaga ako sa mga, mga equipments for farming. Pag napapadaan ko sa inyong mga news feeds. Yung mga equipments nila sa mga farming, kung noon talaga ang tao na nasasayan ko, hirap na hirap pa, di ba? Nung maggapas, alam mo yung paggapas, sila nakaranas sa inyo maggapas. Di ba? Mano-mano talaga, sakit ng likod natin, ang dami na nagigapas, okay? Pero ngayon, tingnan nyo kung gaano, because of the knowledge plus application, naging wisdom ng tao, makina na ang tumatakbo doon. Reaper na ang tumatakbo doon sa field para i-harvest. Diba? And that is the kind of wisdom. Alam mo kung saan mo i-apply. Kung may nalalaman naman sa tao, sa knowledge ng tao, pero hindi po niya alam kung saan niya gagamitin, then it's useless. The knowledge is useless. Ganun lang din po yun. Knowledge of the Bible, knowledge of the Word of God is useless unless we obey. And that becomes wisdom. All of those things are useless. Dahil hindi po tayo ia-acquit ng Diyos, hindi naman po tayo papapasukin ng Diyos sa kanyang kaharian na i-examine bibigyan na tayo ng written exam doon sa langit. Sige, papasok kayo sa langit. O, ito, ang papel mo, written exam. Sige, yan, sagutan ninyo. Enumeration. Ganun ba? Okay, yung mga papasok dito sa langit, bago kayo pumasok, ito, yung mga question and answer. Hindi naman po ganun eh. Kasi base sa ating ginawa nung tayo nabubuhay pa sa mundo ito, doon tayo huhusgahan. Doon din tayo i-acquit kung tayo ba karapat-dapat pumasok sa kaharian ng Diyos. Abay, kawawa naman yung mga taong hindi na nakatungtong sa pag-aaral, hindi nakatungtong, hindi na nakapagbasa, hindi na natutong magbasa at magsulat. So, ibig sabihin, wala na silang kapag-asa pumasok sa kaharian ng Diyos. Kung ganun din lang. Kaya nga, God is fair. Hindi po siya, wala po siyang kinikilingan. Hindi po siya doon nakatingin sa dunong natin. Hindi siya nakatingin doon sa skills natin. Hindi siya nakatingin doon sa kung ano yung ating galing. Pero nakatingin po siya, paano ba tayo sumusunod ng mabuti sa kanyang salita. Amen? And this is wisdom. Gaya nga sinabi ko, you desire the wisdom, hindi po namin ito itinuro sa inyo. Dahil kahit anong turo namin sa inyo, kahit na anong gawin namin panalangin para sa inyo, na kahit na sabihin, Maribig, Ama, bigyan mo ng karunungan si Maribig, kahit anong gawin namin panalangin na yun, kung ayaw naman ng tao ito tanggapin yun, then it's useless. Dahil ang Diyos pa rin ang nakatingin sa ating individual. Ano po? Ganon din po sa pagpapala ng Diyos. Hindi po ibig sabihin na ipinapanalangin na namin kayo ay automatic nyo matatanggap. Depende pa rin po yan doon sa pagsunod at doon sa kakayahan ng tao. Halimbawa po, pinapanalangin namin, halimbawa si Sister Maribig, Ama, bigyan mo ng 10 milyon si Maribig. Diba? Wow. Saan? Pero, ang gusto lang pala ni Maribig, ayaw niya ng 10 milyon. Ang kanyang ginugusto na pala, dinidesire sa harapan ng Diyos ay 10,000 lang. Kahit tayo panalangin namin, ipanalangin ng 10 milyon sa kanya, yun lang yung kanyang dinidesire ng 10,000 lang. Yun lang din talaga ibibigay ng Diyos sa kanya. Maaring sabihin po ninyo, bakit po ang mga hindi mananampalataya, nabibigay sa kanya ng sobra-sobra. Yung hindi pa nila alam kung saan nila dadalhin yung kayamanan, yung nila, yung mga, halimbawa, nakajackpot sa loto. Kasi nga po, tanda po natin, hindi naman po kasi Diyos ang kanilang ama. Hindi ang Diyos, kundi ang dyablo.
Ang Diablo po, ibibigay niya yan sa lahat ng gustuhin niya. Kasi, sabi nga ng ni Diablo nung tinutukso niya ang Panginoon Jesus kung ikaw ay lulod at sasamba sa akin, I will give you the splendor of this world. Pagkat ibinigay rin naman sa akin to. So may kakayahan si Diablo na i-utilize the resources of this world. At kaya niya ito ibigay kung kanino niya gustuhin. Kung siya ay sasambahin ng mga taong gusto sumamba sa kanya, ay kaya niya ibigay. At bakit niya ibibigay yun? Kahit na walang kontrol, kasi wala naman siyang pakialam kung mapahamak ka o hindi. Kahit na ibibigay niya sa'yo lahat yan, kahit na, sige ito, gamitin mo, pagdalasin mo, mag-inom ka pa, sige, hanggang mamaya, nag-inom ka, nalulong na sa alak, ayun, namatay, nagsuka ng dugo. O, di ba? Yung tumama ng loto dahil lang, ay, sobrang saya, bigla na-atake sa puso dahil lang sa sobrang kasayahan niya sa pera. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Sabi ito po si Diablo. And then, all this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Sabi niya, all this I will give you. Ganyan po niya tinukso ang anak ng Diyos. Tingnan niyo kung paano niya tuksohin, ha? Kung paano niya bigyan ng, kung paano niya laitin, ha? Parang sinasabi niya sa Panginoon Jesus na pag-may-ari niya yun. Pero sa totoo lang, alam din ng Diablo, ang lahat naman ng yun, pag-may-ari talaga ng Panginoon Jesus. Pero dahil nga, dito ibinagsak si Diablo sa daigdig na ito, sa daigdig ng mga patay, in this, sa Hades na ito, then, kumbaga sa loob ng kulungan, may na siyang authority to utilize kung ano yung nandun sa loob ng kulungan. Ganyan din po ang sitwasyon ni Diablo. Pero hindi po ibig sabihin na pagmamayari ng Diablo yung kulungan na yun. Hindi ibig sabihin yung tinatawag na sa kulungan ng mayor-mayor doon sa loob ng kulungan ay porque meron siyang otoridad doon, ay utilize yung nasa loob ng sinasakupan niya. Hindi ibig sabihin yung pagmamayari ng kulungan. Tama? Okay? Dahil ang kulungan at pagmamayari po rin po ng gobyerno. Same thing. Kahit na si Diablo, na-utilize niya yung resources ng mundo ito, ang mundo ito pa rin po ay pagmamayari pa rin po ng Diyos. Ang lahat po ay pagmamayari pa rin ng Diyos. Ganun lamang po yun. Kaya huwag po natin sabihin na porque ang Diablo nandito ay pagmamayari nito. No. Ang mga preso, hindi po nila pagmamayari ang kulungan. Kung pagmamayari nila ang kulungan, then malayang po sila maglabas-pasok. That is our situation. Hindi tayo, bagamat nandito tayo, dahil nga tayo ay pinalaya na. Ibig sabihin, hindi na. Bagamat nandito pa tayo sa mundo ito, pinalaya tayo ng Panginoon Jesus, tinatawag niya tayo upang lumaya. Therefore, bagamat nandito pa ang Diablo, kakasama natin dito, hindi ibig sabihin din doon ay tayo pa ay nakikiisa sa mundo ito. Kaya nga tayo pinalaya ng Panginoon Jesus sa katotohanan upang tayo umalis na, magbago ng pag-iisip, kaya sinasabi ko kanina, para sa kulungan ngayon, makalaya tayo. Dahil tinatawag na po tayo ng Panginoon Jesus na lumabas sa kulungan ngayon. Ano po? To come and struggle, coming out of that jail. Kung saan kasi yung jail na yun ay tutupugin po pagdating ng Panginoon Jesus kasama ang Diablo. That's why God is calling us to get out from that jail. At kaya paano po tayo makakaalis dito sa mundo ito? By consistently obeying the Word of God. Na continuously listen to the calling of our Lord Jesus Christ, na patuloy pa rin hanggang may buhay po tayo sa mundo ito, patuloy tayo pinatawag ng Diyos na lumapit sa Kanya, come to Him, follow Him, upang makaalis po tayo sa daigdig na ito. Bagamat yung physical natin, may iiwan talaga dito. But our spirit must be set free from this world. Even from the traditions of this world, even from the principalities of this world. Hallelujah. God, we cannot give you the desire in your heart. Ikaw nga po ang nagkakaroon ng pagdedesisyon sa sarili mo. Kung paano nakatingin ang Diyos sa iyong desire,
ay ganun din po niya ikaw gagamitin ayon sa kanyang purpose. Ano po ibig ko sabihin dito? Na ang Diyos din po kasi ang kumikilos sa buhay mo. Na kung paano ka magdi-desire, halimbawa kung nais mo talagang lumapit sa Diyos, nagkaroon ka ng nais na gano'n, then He will give you that desire to even come closer to God. Pero kung ang mga matigas ang ulo ay yung desire ng mga tao ay magmatigas o maging suwain sa harapan ng Diyos, He will also give them that desire to stay away o to para lumayo sa harapan ng Diyos. Yan po yung sinasabi ng Philippians 2:12-13. Pakibasa po. Sabi po niya, it is God. Philippians 2:13. 12-13. Basahin po natin. English na lang. Sa English na lang din. May i-dual mo na lang. Okay? Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. 13. For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Ano ba yung good purpose na ito na binibigay ng Diyos para ikaw ay magkaroon ng will o pagnanais if you want to continue to work out your salvation? Sa mga taong nais na ipagpatuloy ang tanglayin ang kanilang kaligtasan, ipaglaban ang kaligtasan, then God will give him the will to He will give the will and the will to act, and He will give you the work. God will work on you para bigyan ka ng desire na magpatuloy and to act na magpatuloy para sa kanyang sariling layunin sa buhay mo. Dahil ikaw na nagnanais ng kaligtasan, kasi siyempre ang mga nagnanais ng kaligtasan po ay hindi na yung pagnanais nila, ang sarili kagustuhan nila ang kailang pinapakinggan. Ngayon, pinapalitan po natin yung ating kagustuhan ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kasi nga, hindi na according to our own purpose, but for His good purpose. Tayo kasi mga tao, gusto natin gawin ang buhay natin, gusto natin gawin sarili natin layunin. Karamihan po. Kaya ganyan po katindi ang actually, mapapansin mo ang mga tao sa mundo, napakataas po ng pride. Na ito kasi ang gusto ko gawin sa buhay ko. Ito ang paninindigan ko. Ito ang prinsipyo ko sa buhay ko. Huwag mo kong pakialaman. They cannot give up that kind of principalities. They cannot give up that kind of self-desire for own. Okay? But we must. Bilang mga mananampalataya, sabi ko nga, yung salvation natin, if we work out, kailangan natin palitan ang ating kagalakan and mindset according to the will of God. Yung sinabi ko na nakaraan, that God is, hindi naman madamot ang Diyos para ipaunawa niya kung ano ang kanyang salita. Hindi naman madamot ang Diyos para ihayag niya kung ano talaga yung kalooban sa atin sa lahat ng mga taong nag-desire. Amen? Nagagalang po ako sa iglesia ito na kahit papano ay 3 taon na tayo dito sa Aurora. Oo, kada 3 taon. 2 years. More than 2 years. Of course, it's going because 2.5 years. Okay, 2.5 years is almost converted 3 years na rin po. Pero, to be exact, 2.5 years. Kasi, mapapansin po natin, kung maaralin po natin o kung obserbahan po natin kung ano po yung naging kaganapan sa iglesia ito. Una, the first year natin, ano ba yung unang naging tema natin? Oh my soul, let us have true faith. Oh my soul, let us have true faith. Ibig sabihin po noon, ano pa ba yung sitwasyon natin noon? Nagtatanim. Tama? Naglilinis tayo. Pagdating natin dito, tingnan mo, napaka-sukal. Napakaraming tatabasin. At doon sa pagtatabas natin, ano nangyari? May mga naglilip, parang mga kulisap, manabong-bulabog, tama?
That's why you saw na successful ninyo the many manifestation of demons na nabubulabog sila during our first year here. Ano po? Bulabog. Nandun pa rin. First year, second year talaga nandun pa rin. Nabubulabog talaga. Kasi naglilinis tayo at pagkatapos ng linis, nagtatanim pa lang ng buto. At the second, yung second natin na tema, O my soul, let us truly return to the Bible. Pagkatapos natin magpunla ng pananampalataya, let us have true faith ngayon, let us truly return to the Bible. Ano ba ibig sabihin po nun? Let us truly return to the Bible. Ibig sabihin po sa isa kasi magtatanim, alam mo po, no, yung hirap na isang magtatanim, talagang tatabasan po niya yan. Magpupunla siya ng buto. Kapag pinula niya ang buto, ibig sabihin doon, kailangan po niya alagaan yan, sisibol, alagaan yan. At pagka sumisibol po yan, habang lumalaki, lalagyan po niya ng mga pataba. Tama? Lalagyan po niya ng pataba sa paligid, tapos aalagaan po niya yan ng mabuti hanggang sa unti-unti lumaki. Kailangan niyang i-sustain. Kung gusto talagang yung maging mabuti, yung kanyang pananim, kailangan i-sustain sa mga nutrients. Returning to the Bible is like patuloy natin sinusustain yung ating sarili sa pagpataba sa nutrients na nanggagaling po sa salita ng Diyos. Why? Kasi, pansinin niyo po, sa isang lupa na tinabasa o tinamnan, kapag sabi ko ni Pastor Jason nakaraan sa Ilagan, kapag may mga lupa na acidic, kapag tatangan mo ng mais, hindi talaga nag-grow ng maayos yung mais. Kaya ang ginagawa po talaga, nilalagyan po talaga yun ng pataba yung lupa. Doon, kung noon, nagkaroon ka nga ng pananampalataya, pero hindi naman masustain sa nutrients. Bakit? Because there is no truth. May mga tinatanggap ka, mga pagkain, okay, yung malaman, may tinatanggap na pagkain, pero according sa hindi sapat doon sa pangangailangan ng mais. Anong mangyayari? Hindi maaabot yung expectation ng farmer. Yung tinatarget ng farmer na expectation niya sa anihin niya, hindi niya matatarget. Pero kung yan, nilalagyan niya ng pataba, gusto niya matargetin yung lalagyan po niya ng pataba hanggang sa maging maayos yung bunga na mais. The same thing with us. Returning to the Bible, continuously reading the Bible and studying the Bible. Ibig sabihin po, doon tayo nagpapataba in spiritual life. Doon tayo po sa Bible kumukuha ng nutrients, yung truth. Yung truly returning to the Bible, kaya doon po natin naunawaan by studying the Bible carefully. Doon po natin naunawaan yung truth, the nutrients na tinatanggap po natin na magsusustain sa ating faith, na magpapagrow sa ating faith habang tayo grow. Growing. And then, kapag nag-grow na yan, okay, sa mais, hindi naman, ano pa bang ginagawa sa mais sa pag-grow? Meron pa bang sinusustain o pinuprune o may matatanggal pa ba? Kasi sa ibang mga halaman, na namumunga, okay, ang ginagawa ng iba, pinuprune niya yung mga sanga-sanga. Pinuprune, tinatanggal niya yung mga unnecessary na mga kumukuha ng nutrients na hindi naman. At iiwan niya yung mga sanga na pwedeng magbubigay na sa kanila masaganang bunga. Ganun po ang pruning. May mga tatanggalin siya, kinakat-kat, parang yung kamatis. Naalala ko pagtatanim ng kamatis. Nababasa ko, and then talagang ang kamatis habang lumalaki, kailangan mong tanggalin yung mga sangang gano'n na hindi na necessary sa paglaki ng kamatis. Kasi yung mga sanga na gano'n, kumbaga, hindi naman na kinakailangan dahil hindi naman nagbibigay ng bunga at hindi naman unnecessary. Kinakat talaga para yung nutrients niya ma-focus doon sa ibubunga para maparami yung bunga ng kamatis. In our church po, kung papansin niyo na marami naman po talaga nagpunta dito na dumalo. Pero bakit po maraming hindi nakapagtiis? Okay? May itinanim ang Diyos dito ng kanyang salita. Merong mga nahubog na mag-grow.
Pero marami pong mga na-prune, na ialis. But why? Because unnecessary. Kumbaga, umaagalaw po sila ng nutrients. Kumbaga, yung resources po ng church, kinakain lang nila, hindi naman sila nagiging kapakipakinabang sa harapan ng Diyos. Ang sakit po mapakinggan dito. Tama po ba? Ang sakit mapakinggan ng bagay nito, sasabi, no, wala akong pakinabang. Depende kasi po sa atin kung talagang gusto ba natin maging kapakipakinabang sa harapan po ng Diyos. Kung hindi po natin nga naisip na tayo maging kapakipakinabang po sa harapan ng Diyos, totoo po na ang Diyos din po ay may kalupitan. Hindi lang walang kalupitan, malupit po talaga ang Diyos. Kapag hindi na po natin ninais na talagang magpakumbaba sa Kanya. Sa trabaho ko nga po, dito ko rin na sa bandang isang banda, nakita ko kung ano yung katulad ng aking trabaho sa pagiging kolektor. Sabi ko, ang pagiging kolektor ko pala, para pala akong ding harvester. Why? Yung amo ko, yung may kumpanya ko, siya yung nagtatanim. Diba? Kami naman yung nag-harvest. Kasi, collect. Ano ba yung sabihin ng collecting? Diba? Harvesting. So, we are kaya ang collector. Ang tawag sa amin. Because we are the harvesters. Totoo. We are harvesting. Kasi yung mga itinanim, okay, yung mga pinuutang, those are capital. That is the seed. O ngayon, i-harvest namin yung tubo. So same thing po. Kaya nga po in the Bible, hindi naman sinabi ng Diyos na masama na yung pautang. Pero yung labis, siyempre ng tubo, masama. Pero yung pagpapautang, alam po natin na sinabi rin niya sa mga Israelites na hindi kayo mangungutang, kayo ang magpapautang. Okay? So, literal ko rin po naranasan yung pagpapala ng Diyos. Na literal talaga na kami nagpapautang. Ano po? In the company. So, ito po yung sinasabi natin na when we want to be used by God and desire to be used by God, kailangan po natin maging kapakipakirapan sa Kanya upang meron po i-harvest ang Diyos sa atin. Kailangan po niya mag-harvest sa atin. Hindi po natutuwa ang Diyos na tanim siya ng tanim sa atin, tapos wala po tayong maibibigay sa Kanya na bunga. No? Wala tayong ibibigay sa Kanya na resulta. Kaya nga sa isang parabola ng ating Panginoon Hesus, yung isang puno na hindi na namumunga, ano bang sabi ng Panginoon? Hindi na namumunga yung punong yan. Putulin mo na dahil kumakain lamang ng pataba ng lupa. O, di ba? Pero mapalad tayo. Dahil sa Panginoong Hesus, binibigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon, kaya nga we are living in the time of grace. May grace period pa rin ang Panginoong Hesus para sa atin na magkaroon pa ng pagkakataon na magpakita pa rin ng bunga sa Kanya. Sa bunga ng pananampalataya. At alam po natin, when it comes to planting, marami po tayong mga sacrifices, marami po talaga mga ipinuhunan, o mga sinakripisyo sa mga pagtatanim, dugot pawis, yung pag-isis actually, ang hirap din talaga sa mga buhay ng mga magsasaka, kaya kayong mga magulang ninyo na mga magsasaka, intindihin po ninyo how, gaano ka-laborious po yung trabaho nila na talagang mahirap po, mabigat po. Iisip ka ng umaga, madaling araw, babantayan mo yung pananim mo. Siyempre, alam mo po, ikaw mismo makakaintindi na ang hirap gumising sa umaga, di ba? Yung mga nakakukod pa, malamig, maginaw, minsan masakit yung katawan mo bangon. Pero isipin po natin, the life of a farmer ay ganito po. Titiisin po nila ang lahat ng yun. Alang-alang lang na yung mga pananim nila ay mabantayan at malinis. Because they want their crops o their plants na maging maayos po. Titingnan nila yung mga damo-damo, bubunutin nila yung mga damo-damo, aalisin yung mga damo-damo. So, ganun po ang hirap. We must also, sa ating spiritual life po, we are encouraged by Peter na magkaroon naman po tayo ng tinatawag na hindi lamang po sa physical sacrifices but even spiritual sacrifices. Sa 1 Peter 2, 1-5, 1 Peter 2, 1-5. Basahin po natin.
Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Sa Tagalog, kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggi, paninirang puri. Okay? Talikuran. Okay? Like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Gaya ng sanggol, kayo manabig sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Okay? Di ba? Hindi po natin makakamtan ang ganap na kaligtasan kung wala po tayo yung tinatawag na spiritual milk na to. Hindi tayo nananatili sa saliksik ng katotohanan sa Biblia. That's why nga po, returning to the Bible. Okay? Kasi returning to the Bible, sasabihin ng iba, it's basic. Yung ating pananampalataya is basic, but of course, that's necessary built for us. Yung truth. Because it will lead us to salvation. Okay, next. Now that you have tasted that the Lord is good, okay, sapagkat sinasabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Next. Lumapit kayo sa Kanya, siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa Kanyang paningin. Next. Lastly. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya alang-alang kay Yesu Cristo. Okay? Maging templong espiritual tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, this body is our temple. So paano po tayo maging templong espiritual? Only when our spirit becomes alive again. Kaya nga, when we become born again, tayo ay nagiging templong espiritual. Kasi nga, nung nagkasala si Adan, di ba, nung sumuway si Adan, namatay, di ba, nagkaroon pang nakamatayan. At ano yung namatay sa kanya, hindi naman yung physical, namatay ang espiritual. Therefore, when he died, yung kanyang katawan, hindi siya naging, nawala yung pagiging espiritual ng templo. Kaya nang dumating ang Panginoon Jesus, kahit tayo muling isinilang, and then, nung muli tayo isinilang, nabuhay po yung spiritual, then we became again a temple of the Holy Spirit. At sa pagtanggap po natin ng banal na Espiritu, kapag tinanggap po natin, then we become the spiritual temple. Therefore, sabi niya, bilang mga paring itinalaga sa Diyos, nung tayo ay naging born again po, sinilang muli sa Espiritu, ay tayo po itinatalaga ng Diyos bilang mga pari. Ano ba ibig sabihin pagiging pari? Hindi si Father. Hindi yung tinatawag ng Father. Ano ba ibig sabihin ng mga pari na tinalaga para sa Diyos? Mga naglilingkod sa Diyos. Okay? Nung tayo po ay muli nabuhay, itinalaga po tayo ng Diyos para maging bahagi ng paglilingkod para sa Kanya. Therefore, maghandog kayo ng espiritual na kalugod-lugod sa Kanya. Handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya. Then, bilang mga tinawag na pari o mga lingkod ng Diyos, then how can we give our spiritual offerings? Spiritual sacrifices. Pag sinabi mo natin mga spiritual sacrifices, ano po ba yung mga pwede natin ibigay as spiritual sacrifices? Diyan po papasok yung mga, una sa lahat, of course, kailangan natin ibigay yung ating time. How can we give a spiritual sacrifice using time? Kung ikaw naman, araw pa lang ng Panginoon, hindi mo kaya manambahan, how can you say that you are giving spiritual sacrifice by giving your time? Kung sasabihin mo na ay hindi, basta ako naniniwala sa Diyos, okay na to, hindi na ako pumunta. Hindi ko na kailangan sumama doon, hindi ko na kailangan pumunta doon sa mga pagtitipon nila. Hindi ba sabi ni Pastor Luis nga nakaraan, kagabi, na dumalo din tayo sa mga pagtitipon kagaya ng ganito. Lalo-lalo na ang araw to pagkatitipon na nito araw. If you cannot give that kind of time
for God, this day for God, then how can you say you can give your time as a spiritual sacrifice? Your faith is fake. Ang pananampalataya mo ay hangal kapag ganun po na hindi mo kayang ibigay yung sacrifice time for God. Okay, kahit na sabihin mo na araw ng Panginoon, Kristiyano ka, pero Lord's Day, hindi kaya mong isang tabi ang Lord's Day para lang sa iyong kapritsyo, para sa iyong birthday party, and so picnic, then how can you say that you are offering a spiritual sacrifice? Next, of course, kailangan mo, of course, ano ba ang money? Ang money naman kasi is means of resources lang, means of ginagamit lang sa pag-exchange ng resources. Kaya tinawag na money, kaya yung halaga ng money. Pero alam niyo po, noong unang panahon, wala naman talagang pera. Ang kalakalan naman talaga noon ay kung anong resources ang meron ka, then you can just exchange directly kung ano yung naisin mo, and then magbabalyuhan na lang kayo. Barter ang tawag po doon. Kung noon nga nung walang pera, alam niyo ba, na yung buto ng kakao, na yung ginagawa ng tsokolate, ay kaya pwede mong ipalit. Ginagamit din na pera pamalit noon, sa barteran, o diba? Kung marami ka tanim na kakao noon, yaman-yaman mo noon. Yung, kung ano yung produkto mo, bigas, pananim mo talong, pwede mo na exchange sa kapitbahay mo, meron akong bigas, meron akong talong, palit tayo para magkaroon ako ng ulam, meron kang manok, o palitan ko ng bigas, yung ganito. Ganun lang po kasimple ang kalakalan noon. Totoo, ang pera noon, hindi pa kilala ang pera noon, pero ngayon, ang pera na naghahari sa mga tao. Diba? Kasi, ginawa lang po ang pera para maging halaga upang sa ganun ay mas madaling masukat yung halaga ng isang item para maipalit mo. Ganun lang po binigyan ng value ang pera. Ang tao lang din naman po nagbigay ng value sa pera. Tinignan mo, bakit pabago-bago ang value ng peso, nag-inflation, ng dollar, di ba? Kasi gawa-gawa nga po ng tao yan. Kaya ano kung sabihin ng isang tao ay pinagpala dahil marami siyang pera? No. If you have that the resources that God has given you, you are rich. Hindi naman po sa pera mayaman naman sila Abraham. Hindi naman si Job, hindi naman sa pera mayaman. Hindi, saan po ba? Resources, marami siyang alaga, hayop. Marami silang naging alagang hayop. Kaya pinayaman sila. Ano yun? Maraming tauhan. Maraming nasasakupan. Kasi sobrang dami ng kanyang alaga, kailangan niya, binigyan siya ng Diyos ng pagpapala hanggang doon. Okay, maghati pa nga sila ni Lot Sa Abraham sa si Lot, di ba? Hanggang sa maabot nila. Ganon, pinayaman ng Diyos. Hindi sa pera. Kaya malaking panlinilang o deception ang pera na doon lang nakaangkla ang ating sinasabi na pinagpapala sa tao. Kaya mga sa ngayon, hindi na nakikita ng tao the value of his farm. Hindi na nakikita ng marami ng tao yung the value of his resources na meron siya. Kasi nga, doon yung ikinulong nga sila sa mindset ng mundo ito. At yun po, isa din tayo, dapat din po tayo makawala doon. Ano pa? Of course, giving your effort. That's why every effort in this church na iyong pinapakita is a part of your spiritual sacrifices. Kaya huwag mong sabihin na kapag tayo naglilingkod sa church ay isang pabigat. Actually, isang pagpapala po ang makibahagi sa mga gawain ng Diyos. Why? Because we can give to God the spiritual sacrifices. We can show to God our spiritual sacrifices. Kasi, ano bang gawain ng church? Una, mananambahan tayo sa Diyos. Papupurihan siya. Pagkatapos tayo mamumuhay ayon sa karangalan ng pangalan ng Diyos. Pagkatapos nating ma-nurture dito. Ni-nurture sa church kung ang bawat kaluluwa upang sa ganun maging karapat dapat matanggapin o mataglayin ang pangalan ng Diyos, and then we can live on that name. Kasama kalaking ang pangalan na yan. At kapag tayo namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, then we are proclaiming the glory of His name. Napaparangalan po natin ang pangalan niya. Kaya that's why, kapag pinaparangalan natin ang pangalan ng Diyos, ibig sabihin, nag-glorify siya. So therefore, lahat ng ginagawa natin, na lahat ay kalakip ay nagpakarangalan ng Diyos, then they are all spiritual sacrifices that we can offer.
Kaya huwag natin gawing pabigat ang paglilingkod sa Diyos. Kundi gawin natin isang mapalad tayo na nakabahagi sa gawain ng Diyos. Alam niyo po ba nung ako'y nandun pa sa nag-aaral, di pa po ako Christian noon, I went into a music school, nag-vocal po ako, nag-aaral po ako ng vocal. Tapos pag after ko po mag-aaral ng vocal, matatapos ng session ko, sabi ko sa isip-isip ko, then how can paano ko pakikinabangan yung inaral ko? Pagkatapos ko aralin ito, wala na, gumastos na ako. Ganun na sa isip ko nun. Bigla pumasok sa isip ko, ay, naalala ko si Pastor Banji ko no? Pastora. Pwede wala akong kumanta sa church. Ganun yung nasa mindset ko pagkatapos. Ayun nga, napunta ka talaga ako sa church. So, isipin niyo po yung desire ko din na nagkaroon ng ganun. Kaya, ginamit po talaga ako ng Diyos. At dahil sa talentong yun, dahil sa desire na yun, doon nga po ginamit ako, inuli ako ng Diyos para mapalapit ko sa Kanya at maipala ang katotohanan ito. Praise God. Salamat talaga sa Diyos. That's why if we desire, kung anong man yung kakayahan natin, talento natin na pwede nating ipagamit sa Diyos, and that is, kaluguran po sa Diyos yun. Mapapaluguran po. Magiging kalugod-lugod sa Kanya. Ano po? Sacrifice. Pleasing to God. Amen? Ngayon po, sa pagkakataong ito po tayo po tinatawag po ng Diyos. Okay? Nung nga po tayo nasa ikatlong taon na to, ikatlong tema na natin. Oh my soul, let us bear fruit in Jesus' name. Tayo ngayon po ay inihahanda na po ng Diyos. Okay? Nasaksihan ko rin po sa inyo, sa atin, at bilang patotoo rin po, nakita rin po ninyo sa inyong sarili kung paano kayo nag-struggle in the past years para lamang po makapanatili sa pananampalatayang ito. Tama po ba? Alam niyo po yung mga sakripisyo niyo yan. Nakita po namin, pinaalam niyo po sa amin, pinatulog po ninyo sa amin, and you accepted, you acknowledge all your weaknesses, but those are parts of pruning you. Hallelujah! Magpasalamat po tayo sa Diyos na ikaw ay niloob ng Diyos na makapanatili. Hindi po gaya ng mga umalis, tumalikod sa pananampalataya. So that means, ano ibig sabihin yun? Prenon ka ng God. Iniingatan ka pala ng Diyos kasi alam niya, inihanda ka niya upang mamunga. Noong mga nagdaang panahon, alam ko po, meron na kayong unti-unting, alam niyo mo may mga bubut na namunga sa inyo at patuloy pa tayo pinupron ng Diyos. Yung mga bubut na yun na muna, nagsisimula na mamunga sa inyo, ay unti-unti na rin po nagagalak ang Diyos sa atin. Hindi na po unti-unti, nagagalak na rin po talaga ang Diyos sa atin. But those are just beginning. So, let us continue, wag po tayo titigil in remaining in the truth. Bakit po sinabi ko na oh my soul, let us bear fruit? Bakit po sinabi natin na in Jesus' name? Kasi po, marami naman na pwedeng mamunga ang iba, pero hindi sa karangalan ng Diyos. Tama po ba? Kasi sa isang puno, okay? Halimbawa, mayroong dalawang puno. Kaya titignan po natin kung ano yung sitwasyon ng tinatawag na pruning. Pruning? Grafting. Sa grafting po, minsan, mayroong katangian yung isang puno na maganda, pero mayroong katangian na hindi gusto. Sa isang puno rin banda, mayroong katangian na maganda, mayroon din part na hindi mo gusto. Na doon, yung gusto mo sa kabilang puno, na wala dito. Anong ginagawa ng mga nag-grafting? Puputo sila ng sanga doon, ikukumbay nila dito, kakabit nila dito. At ano mangyayari? Magkukumbay, magiging isa. Yung ninanais nila, halimbawa itong bungang ito, halimbawa sa orange, okay? Halimbawa itong orange na to, namunga siya. Marami siyang bunga. Kaso, maasim. Ito naman, namumunga siya, pero matamis, pero hindi ganun kadaming bunga. Ngayon, ginagawa po ng mga nag-grafting, puputo sila ng mag-graft sila ng sanga, ay puputo sila, i-graft nila dito sa matamis, yung matamis ngayon, mamumunga na ng marami. At matamis din. Okay? Sa kabilang banda, yung iba na, yung ganun po lang yung ginagawa kasi. Tayo po, iginagraft po tayo ng Diyos. Kasi sabi nga sa text natin, iginagraft po tayo ng Diyos sa kanyang vine. Okay, sa Panginoon Jesus, I am the true vine. Sabi nga, basahin po natin.
Iatin mo yung text. So, John chapter 15. Okay. Simulan po natin muna sa 15:1. Tagalog mo lang. Sabi po ng Panginoon Jesus, John 15:1-5. 1-4. Sorry. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanyang namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. That's why you are grafted. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa akin. Sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Yan ang po natin, no? Ang Panginoon Jesus po, sabi niya, ako yung puno. At ang Diyos, ang Ama, ang tagapag-alaga. Okay? Ngayon, tayo po ay galing sa world. We are Gentiles. Tama po ba? Dahil tayo, ang dati ang puno natin, sino ang puno natin? Kaya tayo nakadugtong noon sa Diablo. Totoo, napasa ilalim po tayo sa Diablo, kaya ang Diablo ang ating ama noon. Noon yon. Pero ngayon, pinutol tayo doon, then we are grafted into the vine of Jesus Christ, kaya tayo ngayon ay nandun na sa Panginoong Jesus. At ganun din, okay, kung ano yung katangian natin na halimbawa na nakita ng Diyos, noong tayo nandoon ay ninanais ng Diyos na yun, sa pamamagitan noon, taglay ang kanyang liwanag, taglay ang buhay na nagmumula sa Kanya, ay mamunga tayo para sa Kanya. Para sa kanyang kakalahatian ng Kanyang pangalan. Pero anong nangyayari sa iba? Ang nangyayari po sa iba, yung puno na ang nangyayari, yung puno, nung nasa puno sila, ng Panginoon Jesus, sila yung pinutol para idugsong doon, para hindi dugsong. Sila ang nagpadugso sa Diablo para doon sila mamunga ayon sa kalooban ng kanilang ama ang Diablo. Ibig sabihin nun, sila ay nagpagamit para sa kagustuhan po ng Diablo. Yung paano ba nangyari yun? May mga instances po, kung kilala ng kung marami kayong kilala, may mga sikat sa Hollywood, alam niyo po, dati silang Christian. Dati silang mga singer sa church choir. Tapos, ano nangyari? Si Katy Perry, anak po ng pastor. Pero ano nangyari? Nabulag sila ng mundo ito. So, yung talento na yun noon, ginagamit nila para sa pupupuri ng Diyos, ay ginamit nila upang mamunga sila for the glory of this world. Ano ibig sabihin nun? Hindi sila namunga ayon sa kalooban ng Diyos. Oo, ang dami nilang fans, tama? Milyon-milyon ang kailang fans. Pero, ang lahat ba ng yun ay kalooban ng Diyos? Naihayag ba nila ang kalwahatian ng Diyos doon sa kanilang pagsikat? Hindi. Ito po yung ibig ko sabihin that we must bear fruit in Jesus' name. Hindi po sa karangalan ng mundo ito. Kailangan doon po tayo mamunga. Magpa-prune sa ating Panginoon Jesus. Kaya, how can we be pruned in the vine of Jesus Christ sa pamamagitan po ng kanyang salita? Kaya sabi niya, nalinis na kayo sa pamamagitan ng mga salita sinabi ko sa inyo. Ibig sabihin, dahil sa mga salita ng Panginoon Jesus na yun po yung nagpapalinis sa atin upang tayo mamunga nga po ng malinis din na bunga ayon sa kalooban ng ating Diyos. Sa totoo lang po sa isang puno, no? May dalawang klase po kasi ng pagkaalis sa puno. Yung iba, kung napansin nyo ito, sa isang puno, minsan yung sanga, bigla na lang itong matutuyo. Bakit? Kasi one of the things na napansin ko noon, meron sa puno ng mangga, meron doon yung lagi kong pinagbibitinan. So, napansin ko, nung napasakitan yung sanga, hindi na nag-stop yung flow ng nutrients, nag-stop, then natuyo na po yung sanga. Namatay yung sanga pusa.
So kung ikukunik po natin, kapag tayo sa iglesia nito, o sa katotohanan, nagpapasakitan tayo, and then we cut, sa tayo hindi natin tinanggap yung nutrients o yung katotohanan, hindi na tayo nagpakumbaba para magpatuloy pa yung buhay na nagmumula sa Panginoon Jesus, natanggapin natin yung salita niya at patuloy sa buhay, then matutuyo po tayo ng kusa at ang mangyayari doon, of course, pag natuyo na tayo, automatic cut tayo. Pangalawa, oo nga, tinatanggap nga natin yung nutrients na nagmumula sa puno, pero hindi naman natin tayo nagiging kapakipakinabang. Gaya nga sinasabi, halimbawa, ng mga nagpunta dito, okay, papasok sila sa church, pupunta dito, tapos pagpunta dito, ang kanilang layunin na pala. Pagkatapos, ay may iba silang purpose. Walang pakinabang. Okay? Ang intention lang pala ng iba rito ay makinig, malita, o kaya makinig, tapos hindi naman nila isa sa buhay para lang to feel good. Ganun lang. Wala yung sacrifices, wala yung tawag na spiritual sacrifices by giving also the life to others. Wala yung spiritual sacrifices na makipagtrabaho din sa gawain ng Diyos. Kaya ang nangyayari po, ikakat talaga sila ng Diyos. That's why, if God is giving you the desire na makipagtrabaho sa Diyos, then God loves you. God loves you. Ano? Yan po yung ibang, yung sinasabi natin na klase ng pagkatuyo ng sanga o pagkaalis ng sanga. Hallelujah? We must not aim only to bear fruit. Tandaan po natin, huwag lang po tayo mag-aim na mamunga lamang. Kailangan po natin yung bunga na ito ay maihandog natin sa Diyos ng katanggap-tanggap sa Kanya at kulugod-lugod sa Kanya. You have to remember, be a reminder to all of my brothers and sisters, tandaan po ninyo, kayo mismo, yung pananampalataya at pagpapatuloy natin sa pananampalataya ito at patuloy na struggle, kahit kayo mismo ang sarili ninyo, that is already a fruit. Ibig sabihin, isa ka na rin bunga na dapat mong ingatan ang iyong pananampalataya at iyong sarili para ang sarili natin ay maihandog natin sa harapan mismo ng Diyos at tanggapin niya ito. Kaya nga, isa ka ng bunga. Ngayon, kung bibigyan ka pa ng Diyos ng talento na mamunga pa ng more, then it's already a great commission na gagamitin ka pa ng Diyos na mamunga pa, hindi lang ang ating sarili. Of course. Sino ba ang nagdala sa atin? Sino ba ang una-una sa lahat na nagdala sa ating sarili dito? Hindi ba you desire to remain? Kahit pa inakay kita mo, kahit pa inakay ng mga iba yung mga nandito, kung hindi naman sila nag-desire na mag-remain talaga at ihandog sa kanilang sarili para sa gawain ng Diyos, then you cannot say that they are fruit. Kaya, unang-una sa lahat, ang sarili mo, ang sarili mong buhay. Maihandog mo sa Diyos. Kaya lahat yung sarili mo nga, para hindi maging masayang, para hindi mawala ng saysay, kailangan nga makarating sa Diyos at matanggapin muna ng Diyos yung bunga mo. Ano ang ibig ko sabihin? Huwag po tayong gumaya doon sa katulad po ni Judas. Ano ho ba ang katulad ni Judas? Ano ba nangyari kay Judas? Isipin po natin, si Judas po ay disipulo ng Panginoon Jesus. Tinawag po siya ng Panginoon Jesus para sumunod sa Kanya. Of course, huwag mong sabihin na wala naging sakripisyo si Judas kahit na naging ganun siya kahit kinanilatan ng buhay niya. Si Judas po, marami rin niyang sakripisyo. Kasi siyempre, sama-sama siya sa Panginoon Jesus. May mga pagod din siya dyan. Kahit na meron siya maling ginagawa, siyempre may mga efforts siya ginawa dyan para makasumunod sa ating Panginoon Jesus. Pero in the end, anong nangyari? Hindi niya ba pinakinabangan lahat ng mga sacrifices niya o efforts niya? Bakit? Kasi po, pinili niya ang kanyang sariling katwiran at hindi ang katwiran ng Diyos. Kinitil po niya ang kanyang buhay. Nagpakamatay siya. Hindi lamang po ito si Judas ang pinapatungkulan ko.
sa lahat po ng mga Kristiyano, sa lahat po ng mga kapatid o lingkod na mga naglilingkod sa Diyos, na tinawag ng Panginoon Hesus upang maglingkod sa Kanya, then, sila rin po kapag kinitil nila ang kailang buhay, on the last moment, then, wala ko silang pinagkaiba kay Judas. Si Judas po ay sinabi po ng Panginoon Hesus, itinuring na doomed to destruction. John 17:12. So John 17:12, pakibasa nga po natin. Ano po sabi niya? Ito po, di ba, John 17:11, na nanalangin ang Panginoon Hesus. Ipinapanalangin po ng Panginoon Hesus ang kanyang mga disipulo na kanyang tinawag. Habang kasama nila ako, sabi ng Panginoon Hesus, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Sino humanap ng kanyang kapahamakan? Sa English, sabi po niya dito, doomed to, while I was with them, I protected them and kept them safe by that name you gave me. None has been lost except the one doomed to destruction, so that the scripture will be fulfilled. Except for the one. Ibig sabihin ito, hindi lang yung one. Hindi lang, ito sa disipulo ng Panginoon Hesus. Pero hindi lang siya ang pinapatungkulan na one doomed to destruction. Bagamat si Judas ay disipulo ng ating Panginoon Hesus, tinawag ng Panginoon Hesus upang maglingkod din sa Kanya. Pero, sabi ko nga, hindi lang siya yung sinatawag na doomed to destruction. If you are a servant of God and you will also commit suicide, then you are also part of that one who is doomed for destruction. Ibig sabihin po nun, wala kang kaligtasan. Sayang lang lahat ng pinaghirapan mo, ang sakripisyo mo, hindi mo po yan makiklaim. Remember this. Kaya nga, ano po masabi sa Acts chapter 1? Ano? Tingnan po natin. Gaano kinamuhian? Acts chapter 1 verse 20. Oh. Sayang. Ano sabi niya? For, said Peter, it is written in the book of Psalms, may his place be deserted. Let there be no one to dwell in it, and may another take his place of leadership. May his place be deserted. Kasumpa-sumpa po maging ang lugar na kanyang pinagpakamatayan. Yan po ang tinutukoy si Judas. Si Judas po, nagpakamatay po siya, nagbigti po siya. At sa pagbibigti po niya, lumabas din po yung kanyang mga bituka. Kaya layuan ang lugar na yan. Kaya wag nang tirhan, sabi niya, wag nang tirhan. Ibig sabihin po, hindi ka lugod-lugod sa Diyos ang ganung gawain. Naglingkod ka na masigasig, dahil sa sakripisyo mo, iniyak mo sa Kanya, pagkatapos sa bandang huli, you become a traitor. You deserted your reward. Iniwan mo ang your reward. Kaya ano ba yung challenge sa atin? Na hanggang sa huling hininga, kailangan po natin magbigay karangalan po ng Diyos. Ito ang isa sa ang kamatayan po na ito, ang worst. Kahindik-hindik na kamatayan po, lalo sa Kristiyano. Sa isang Kristiyano na namatay dahil sa sakit, okay pa, katanggap-tanggap pa yan, di ba? Isang Kristiyano namatay dahil sa aksidente, maging katanggap-tanggap pa yan. Pero sa isang Kristiyano o lingkod ng Diyos na namatay dahil lamang sa nagpakamatay, okay pa yung isang lingkod ng Diyos na pinatay ka dahil sa kasigasigan mo. Yun ang talagang karangalan. Pero ito naman yung kahindik-hindik, ang mamatay ay yung lingkod ka ng Diyos, ikaw ang kikitin sa sarili mong buhay. It's the worst kind of death. Ibig sabihin, kaya po tinawag na doomed to destruction ng Diyos, kinamumuhian po ng Diyos ang mga taong matitigas o yung mga may sariling katwiran.
At kapag meron po tayong may sariling katwiran na ating pinahihiran, ang Diyos po, He leads us. Siya po ang mag-guide sa atin kung papaano niya ibibigay yung kaparusahan natin. Alam niyo po ba, it was the same thing na kinahinatnan ni Hari Saul. Si Hari Saul, paano mo ba siya namatay? Si Hari Saul ay binuyo ng lying spirit para makipagdigma. Ang Diyos din po ang nagbigay ng pahintulot sa akin na to para nilangin si Hari Saul na makipagdigma para sa dadalhin sa kanyang kamatayan. Bakit? Kasi si Hari Saul po tumalikod din po sa kalooban ng Diyos. Ngayon, dahil sa pagtalikod ni Hari Saul sa kalooban ng Diyos, ay dinala siya sa isang labanan para doon mamatay. Ano yun? Yung lying spirit ay inudyukan si Hari Saul na makipagdigmaan doon sa isa pang hari. Tapos, habang sila nagdidigma, nasaksihan ni Hari Saul kung paano namatay ang kanyang anak sa digmaan. Pagkatapos noon, nung matatalo na sila, yung kanang kamay na commander ni Hari Saul, tumatakbo, palapit sa kanya. Tinawag ni Saul yung commander na yun para siya ang pumatay sa kanya, kay Saul. Patayin mo na ako, sabi niya. Kasi kapag nahuli pa ako ng mga kalaban, ay paglalaroan nila ang aking bangkay, ang aking ulo. Pero ano nangyari? Tinakbuhan pa rin po siya ng commander. In the end, sino ang kumitil sa kanyang buhay? Sarili mismo niya. Ganun po. Yes, he killed himself. He drew his sword. And then, he killed himself. Ganon din po, pinapahamak ng Diyos yung mga taong masuwain. Yung mga ayaw talagang kumilala sa katwiran ng Diyos. Yung mga hindi nananatili. Yung mga hindi po nananatili sa salita ng Diyos. Kaya nga sa ating main text, 5 to 8, okay? John 15, 5 to 8. Kaya kung hindi po tayo mananatili sa ating Panginoon Jesus, then we will be doomed to destruction. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Sabi nga niya, wala tayong magagawa, wala akong magagawa, wala kang magagawa kung sarili mong lakas, pag-iisip, karunungan ang gagamitin mo para mag-evangelize. Kahit mag-invite ka na mag-invite dyan, mag-invite, kung aasa ka lang sa iyong talino at galing sa pananalita, hindi yan umumunga. Ngunit kung aasa tayo ayon sa tulong ng Diyos, kung ano ang kalooban ng Diyos, then, siya rin ang magbibigay ng bunga sa atin. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away, itinatapon, and withers. Such branches are picked up and thrown into the fire, burned. Ibig sabihin talaga, tinatapon sa impyerno. Sa madalas ito, fire and burn. Sinusunog. Yung mga ganun. Yung hindi na natin, yung sa bahay ka ng bus, naglikod ka, tapos hindi ka naman nanatili, burn. Papunta ka pa talaga sa impyerno. Ito ang medyo masakit na naman natanggapin ng mga taong hindi nila nalalaman ang katwiran ng Diyos. Akala nila na ang mga tao nagpakamatay porque naglingkod sa Diyos na nagpakamatay. Akala nila ligtas pa rin. Akala nila kalugod-lugod pa rin ito sa harapan ng Diyos. But no, that's wrong notion. That's a big lie. It's a big deception in the mind of the believers. Huwag po tayong palilid lang sa bagay na gano'n. Hindi po katotohanan na sila pa ay rest in peace. Rest in peace. Hindi po sila rest in peace. Burn, sabi nga eh. They will be thrown and burned. Like a branch that is thrown away and withers, such branches are picked up and thrown into the fire and burned. Susunugin talaga sa impyerno. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Okay.
Alam niyo po kasi, ang pananampalataya nga po natin, lastly, ito po sabi nga ni Pastor Grace, ang pananampalataya po natin para po yung baseball. Kapag naglalaro po tayo ng baseball, kung halimbawa tayo yung runner, okay, kaya kasi sinasabi ni Pablo if anyone runs, ay kung tumatakbo ayon sa patakaran ay hindi tumatakbo ayon sa patakaran, hindi magwawagi, hindi makakarating sa Panginoon. Sa baseball, hindi ba, bilang runner, bilang mga tayo yung magbabatter, okay, meron tayong stages ng faith life. Una sa lahat, when we hit the ball, kailangan po natin makapag first base. Third base, second base, third base, and then may tatawag na home. Nang tayo po ay dumating sa mundong ito, kailangan po natin makahit, kaya makaka-first base, kailangan natin magkaroon ng pananampalataya. Then, stage 1 yon. First base pa lang yon. Then, we must continue to work, to run the race, hanggang makarating sa second base, third base. At alam po natin, na kapag tayo nagsisimula sa pananampalataya, ano po? Simula pa lang, marami ng pagpigil sa iyo ang mga kaaway. Kapag ikaw naglalaro ka ng baseball, hindi ba? Yung mga taya, hindi ba pipilitin ka nilang i-out sa first base pa lang? Pag naka-first base ka na, okay, may chance pa, hayaan na muna nila. Okay, the game will continue. Next batter. Okay, ngayon, huhulihin na naman nila. Yung isa sa second base. Basta, pipigilan nila yung runner na makarating na second base. Ngayon, siyempre makikipaghabulan yan. Yung taya, yung magiging alerto yan sa'yo. Aalertohan niya. Pero yung siyempre, hindi pa ganun ka-alerto kasi first base pa lang yun eh. Ngayon, pag naka-second base ka na, first base, second base, third base. Kapag naka-second base ka na, medyo madadagdagan yung alarm na mataya, di ba? Kasi naka-second base na eh. Kapag naka-third base ka na, ayan na. Siyempre, magiging alert na lahat, pati nasa field talaga kasi na-focus na nila, kailangan ng tao ito hindi makarating sa home base. Okay? That's why they will do everything. Makikipaghabulan sa iyo yung bola ng mga talya, habulin ka nila, and then minsan talaga, di ba, yung runner, kailangan pa niyang struggle kung paano niya, then kailangan ng wisdom, kailangan niya, paano niya matatouch yung base na hindi siya mahuhuli. That's like, ganun po ang ating buhay pananampalataya. The devil and his cohorts, kapag tayo po ay tumatakbo sa ating pananampalataya, and then every basis that we are stepping into, ay naaalala po sila, and in the end, pipilitin nila ang lahat ng mga kaya para lang hindi ka maka-touchdown doon sa base. That's why our struggle is kailangan hanggang huling hininga. Kailangan po natin na tumakbo. Home run. Same thing, vice versa. Kapag tayo naman, yung toka, na manghuhuli, tayo naman yung taya, bilang mga Kristiyano, ano naman ang ating dapat na i-goal, na hindi dapat din maka-home run ang kaaway natin. Paano ba yun? Paano ba sila nakaka-first base? Kapag nagkaroon ka na ng thoughts of evil, of the devil, kapag nagkaroon ka ng thoughts of demons, of mga negative thoughts, ibig sabihin nun, huwag mo nang hayaang mag-first base sila. You must abort immediately that kind of thoughts. All those negative thoughts. Kapag nagka-thoughts ka na about sin, i-abort mo na yon. In the mind pa lang, i-abort mo na. Kailangan din na mag-first base. Ganun naman po natin, hinuhuli ang kaaway. Of course, may mga kaaway, may mga spiritual kaaway tayo naka-second base, third base, but in the end, huwag natin hayaan na sila ay magwagi sa buhay natin. Dahil kapag napatigil nila ang isang mananampalataya sa hanggang hindi makarating ang isang mananampalataya, napatigil nila sa pananampalataya, ibig sabihin, naka-home run po ang kaaway. And that is the thing that we must not allow. That at the very last end of our lives, huwag natin hayaan na ang kaaway ay maka-home run. Dapat tayo po ang maka-home run. Hallelujah? That's our challenge of our faith. Tandaan po natin, hindi ibig sabihin na ikaw ay mananampalataya, hindi ibig sabihin na ikaw ay Kristiyano, ay hindi ka na pwedeng pasukan ng demonyo. Tandaan po natin,
si Pedro mismo, harap-harapan sa Panginoong Jesus. Bakit naka-enter sa kanya the thoughts of the devil? So do not be confident. Huwag ka masyadong yung kampante. Na dahil ikaw ay naglilingkod sa Diyos, dahil ikaw ay nananambahan sa katotohanan, huwag ka magpakakampante na hindi ka pwede atakihin ng demonyo at ng diablo. Harap-harapan, kaharap ng Panginoon mismo, si Pedro. Ano, Panginoon? Hindi. Hindi ko papayag na mamatay ka. Pero anong sabi mismo ng Panginoon Jesus, harap-harapan kay Pedro? Get behind me, Satan. Lumayas ka sa akin, Satanas. Ibig sabihin, harap-harapan yun ni Jesus. Nasa kanya yung thought, na kay Pedro yung thoughts of the devil. Sino pa? Kailan pa? Hindi mo ba alam na during the life of our Lord Jesus Christ, ang mga demonyo ay naglilinger lang, nakapaligid lang sa kanya, maging sa kahit na sa loob lang ng sinagoga. Kaya, hindi ibig sabihin na nasa loob ka ng church ay safe ka mula sa kaaway ng mga demonyo. Nagpapalayas ang Panginoon Jesus doon sa loob ng sinagoga. Sino pinapalayasan niya? Mga taong mananampalataya, mga Israelita na may pananampalataya, na sila ay palaging nananambahan, sila ay palaging nakikinig sa salita ng Diyos. Yet, they were oppressed by the demons. Kaya nga po kung hindi tayo maingat sa ating pananampalataya, how can we truly bear fruit? Kasi kung mananatili ang thought of the devil, ang thought of the demons in us, and then tayo ay nilalais na mamunga, baka hindi bunga ng Panginoon Jesus ang may bunga natin. Baka hindi bunga na para sa karangalan ng Diyos ang may bunga natin. Kaya kailangan po natin maging masigasig, maingat sa pag-aaral po sa salita ng Diyos. We must continue to examine the truth. Kailangan po natin manatili sa katotohanan. Yung truth po ito po yung matamis, kumbaga sa bunga, ito yung matamis na bunga na para sa karangalan po ng Panginoon Jesus. Hallelujah! We must bear fruit in Jesus' name. Para sa karangalan po niya. Amen! We can only be victorious if we remain in the truth. In the truth. In the truth. Remain in me, sabi ng Panginoon Jesus, I am the way, truth, and the life. Remain in me. Remain in the truth. All of these things, kapag tayo sa nananatili sa katotohanan, hindi man mabilis sa pagmumunga mo, hindi man biglang madami, but eventually, gradually, you will bear fruit as long as you will remain, as long as we will remain in the truth. Hallelujah! And let our fruit be pleasing and acceptable in the sight of God. Offering, pleasing and acceptable before the sight of God. Hallelujah! Amen. Tayo po lahat ay manalangin. Sama-sama po natin pagpasalamat ang Diyos na nagbigay sa atin ng katotohanan ito at gumagabay sa atin upang sa gayon tayo nga po ay makaparatili sa Kanya. Magpasalamat po tayo sa nagdaang mga panahon na tayo ay iningatan ng Diyos at pinanatili tayo dito isang malaking bagay, napakalaking bagay po ito na dapat natin pagpasalamat sa Kanya. Na salita ay mga salita niya ay patuloy niya pinapaunawa sa atin. Let's shout the name Jesus 3 times. Let us pray. Jesus! 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 O Diyos Ama na dakila sa lahat, patuloy nga po ako nagpapasalamat sa iyo. Sa mga salita na patuloy inihahayag sa bawat isang narito at sa amin. Sa patuloy na pagpapaunawa mo sa amin ng katotohanan ito, at ganoon din binibigyan mo kami ng kalakasan, panatili, yung mga binabasag mo ang aming mga puso, ang mga kaligasan ng aming mga puso, upang sa ganoon matutunan namin mapagpakumbaba sa iyong harapan at mga panatili sa iyo. Salamat, Ama, na dahil hanggang ngayon narito kami nanatili, Ama. Alam namin na marami nga ang sumusubok. Tama nga po kayo, Ama, na marami sumusubok makapasok sa makipagdadaan ito, ngunit hindi sila nagtagumpay dahil po sa kakulangan ng pagpapakubaba. Maraming salamat po, Ma, na hindi mo kami iniiwan at patuloy mo kami naakay dito. Tulungan mo kami na magpasigasig pa sa pagtupad sa kalooban mo. Mamunga pa nga po kami ng mga bunga na ikararangal na yung pangalan at ayon lamang Ama sa katotohanan. Panatilihin mo kami malinis sa pamamagitan ng iyong salita and to continue to remain in the truth. Give us the strength, give us the power, give us even angels who will assist us upang sa ganon magabayan kami at hindi kami sumuway sa katotohanan. Dalangin ko na maingatan ang bawat kapatid sa iglesia ito na maging sa mga online man ay tagayin din nila ang ganitong katotohanan na kahit naroon sila, hindi man sila makasama personally ngayon
sa pananambahan, but we pray that your presence will be upon them, your blessings, patuloy din ang maranasan, as gaya nga po ng sila, katulad na sila narito, gabay mo sila at ingatan. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen and amen.